So yan mga idol, salamat sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataon. Pasensya na po at matagal tayong hindi nakapag-vlog, no? Kaya naisipan ko nga ngayon mag-vlog, isingit ngayong break time ko. Mag-usap tayo mga idol. Meron kasing isang subscriber na nagtanong kung ano daw ba yung mga trabahong pwedeng applyan dito ng kagaya nating OFW. Laya. So yan mga idol, bumili tayo ng ating merienda na naman dahil ewan ko ba, baka tayo walang ganang kumain ngayon ng kanin. So yan mga idol, ito yung famous beef patty nila. Tapos ito lang, pilihan tayo ng soft drinks. Tsaka syempre, tanggal umay, KitKat. So yun nga mga idol, no, pasensya na at ngayon lang tayo nakapag-vlog. Ito nga, siningit ko lang sa break time ko na meron tayo isang oras para magkwentuhan ngayong araw na to. Nakita ko kasi si Kong TV, may daily vlogs. Kong TV na yun tapos tayo tatamad-tamad. Kaya sabi ko makapag-vlog nga kahit may araw ng trabaho. Total break time naman natin ngayon. Usually kasi nakakapag-vlog lang ako kapag off ko. Kaya ngayon mga idol ay may nagtanong lang sa akin na isang subscriber. Gaya nga nabanggit ko, tinatanong niya kung ano daw ba yung mga pwedeng applyan na trabaho dito ng mga gaya nating Pinoy worker. So, isa sa mga trabaho ng ating kapwa Pinoy dito sa isla ay yung mga nasa bahay. Yung mga nanny, yung mga DH, at yung mga babysitter. Magandang trabaho dito yan mga idol. At hindi sila apektado nung tinatawag na slow season. Dahil nga hindi naman sila umaasa dun sa mga turista. Kaya magandang trabaho yan ng mga kapwa natin Pinoy dito sa isla, yung mga nagkatrabaho sa bahay. Mag-a-apply kayo ng ganyang mga trabaho, nanny, DH or babysitter, mas mag-aigi, marunong kayong mag-drive kasi kalimitan meron kayong sasakyan na i-drive. Syempre kung DH kayo, nanny, babysitter, andyan yung mag-grocery kayo. Hindi kaya yung batang inaalagaan nyo papasyal nyo, may ganong oras mas maigi na marunong po kayo mag-drive mga idol. At yung pangalawa naman na magandang trabaho dito ng ating mga kapwa Pinoy ay mga nurses natin at saka yung mga caregivers. Isa rin yan sa mga hindi apektado ng slow season, gaya ng mga panahong tag-ulan, hurricane season. Hindi sila apektado dahil focus lang sila dun sa kanilang mga pasyente. Mga nurses naman sa ospital, kung walang pasyente, di pabor. Pag sa mga nurses, syempre, less pasyente, less trabaho. Kaya mas paigi yung ganon. Tsaka isa pang magandang trabaho natin dito sa isla na applyan mga hotel workers, mga idol. Maganda yan. Dahil ito nga isla ay isang tourist spot. Kaya maraming hotels dito. Mga katrabaho sa restaurant, sa bars, yung mga server natin dyan. Ayan. Maganda po natin busog. Yan, mga cook natin sa kitchen. Yan, malalaki yung demand ng mga ganyang trabaho dito sa isla. Tapos yung mga cook natin, yung mga sa kusina nagtatrabaho, yan, marami rin ditong Pinoy na ganyan ang trabaho. Kaya lang nga po, isa rin yan sa tinatamaan ng mga
pagka ganitong hurricane season, tag-ulan, medyo mahina yung kita, yung mga grats. Gaya namin na nasa sales, yan, isa rin yan na maraming kapwa nating Pinoy na nagkatrabaho sa mga ganyan, sa mga supermarkets, groceries, at ako nga dito sa mga thrift shop, clothings, yan. Marami rin tayong mga kapwa Pinoy na ganyan ang trabaho dito. Isa pa sa malaki ang demand ng mga pwede nyong applyan dito sa isla ay yung mga maintenance, yung mga handyman. Yung maintenance dito dapat marunong ka ng electrical, marunong ka sa carpentry, masonry, tapos air condition, kasi kalimitan maintenance kayo ng mga hotel, kaya kailangan alam niyo yung mga yon, mas advantage pagka mas maraming alam, di ba? So yung mga idol, isa rin sa malaking demand at maraming mga kapwa natin Pinoy na ganito ang trabaho dito ay yung mga nasa construction na field, yung ating mga kababayan na construction worker. Dahil mas gusto ng mga boss dito, mga amo dito na Pinoy ang nagkatrabaho sa kanila pagdating sa mga ganung larangan Kasi sabi nga sa Middle East, Pinoy kulumalum. Alam lahat niyan pag hawakin mo ng pala, magpapala, malamang pala yun Dahil ganun nga, kasi iba yung skill natin mga Pinoy, madali tayong maka-adapt ng trabaho. At isa pa sa ugali nating mga Pinoy yung may concern tayo dun sa trabaho natin, hindi ba gaya ng ibang lahi na basta na lang makatrabaho. Tayo meron tayong yung sense of ownership ba yun, na inaari nating atin yung ginagawa natin Uwe, di nga yung mga manok na yan kahit saan nandun, kaya peste sila ituring dito kaya dito bawal pa kainin yan, magmumulta ka kasi nga perwisyo, lalo na sa mga hanap buhay dito, lalo na sa mga taniman. Naku po, wag kayo malilingat, ubos ang tinanim nyo sa mga manok na yan. Kaya dito pinagbawal ng pakainin niya mga yan. Kaya yun, nakita nyo kanina, nandun sila sa basurahan, kalimitan dun sila kumakain na ngayon. So yun, sa mga construction worker, syempre nandyan na yung mga driver natin dyan, ay mga heavy equipment operator, ayan, mga mason natin, mga tile setter, dyan rin yan. Marami tayong mga kapwa Pinoy na ganyan ang trabaho dito sa isla, kaya pwede nyo pong applyan niya mga idol. Siguro nag-aantay kayo kung bakit hindi ko binabanggit yung mga trabaho sa office, ganyan, teacher. Meron din naman ilan-ilan, pero priority sa ganong trabaho mga Caymanians, mga idol, lalo na sa mga opisina dito, sa mga government. Yan po, mga teachers, priority nila syempre yung mga kapwa nila Caymanian. Meron din naman tayong ilan-ilan na nakakasingit, pero talagang pag wala ng Caymanian na nag-apply sa mga ganong posisyon, tsaka lang tayo makakasingit, mga Pinoy. At isa pa nga po pala na mga trabaho dito na maraming kapwa natin Pinoy yung mga security guards. Marami po tayong mga ganyang kababayan na ganun ang trabaho dito. At maayos din naman yung ganung trabaho, hindi gaya yan sa Pilipinas na almost 24 hours ka naka-duty. Pero magkano lang kinikita natin dyan, di ba? Pero dito, mga kapwa natin na Pinoy na ganun ang trabaho, nakakaraos naman at meron pa rin na isusubi. Kumbaga 4 na beses o 5 times yung laki ng sweldo nila kaysa dyan sa Pilipinas. Tuusin naman talaga mga idol, maganda yung bigayan talaga dito sa isla. At yung pera nila malaki ang rate pagka i-convert mo sa peso, 1:60. Ganun pumapatak yung palitan ng
Cayman dollars to peso. Kaya siguro ngayon medyo marami ng Pilipino na nagkaka-interest pumunta rito sa isla. At yung iba nga nating subscriber yun nga po, nagtatanong kung ano daw ba yung trabahong pwedeng applyan dito. Kaya natin naisipang i-vlog tong gantong content. Ayan po mga idol, yung mga trabahong pwedeng nating applyan dito na medyo malaki ang demand, lalo na sa ating mga kapwa Pinoy, yung mga sa bahay, gaya na nabanggit ko, nanny, DH, babysitter, tapos yung mga nurses natin, caregivers, tapos yung mga nandun sa hotel workers, mga nagtatrabaho sa kitchen, mga cooks, mga servers natin dyan. Mga idol, apply na po kayo dito sa isla. At abangan nyo rin po siguro, ngangailangan din tayo ng mga ganyan doon sa pinopromote kong consultant agency na AU Pair. Yan, add nyo po yan mga idol. Follow nyo sa Facebook, AU Pair Cayman. Nagpo-post sila doon mga hiring nila, kung ano yung mga trabahong kailangan dito, at matutulungan po nila kayo. Oops! Naalala ko nga pala bigla mga idol, no? Natutuwa naman ako at mayroon na mga dumarating dito na mga bagong makakasama nating vloggers. Andyan si RB Billy Idol, at yung bagong napanood ko si Idol Raysian TV, at saka si King. Kaya lang si King nasa Facebook page pa lang siya. Ito yung King in Cayman, pero sabi ko nga sa kanya gumawa na rin siya ng kanyang YouTube channel, at magtulungan tayo, tulungan kami na magbigay ng impormasyon sa ating mga kapwa Pilipino. Si RB, ganun din, sinasabihan ko na magbalik YouTube na kasi medyo tinamad yata yung bata. Kating medyo papaluin yung batang yan. Hey! So, pwede naman palang ganito kahit araw ng trabaho, makakasingit tayo ng pagbablog. Ngayon ko lang naisip na pwede naman pala. Ang kailangan lang ipaghahanda. Gaya ko ngayon medyo meron akong kodigo o ano yung sasabihin ko. At sana sipagin tayo uling makakapag vlog at makapagbigay impormasyon sa inyo mga idol. Yun, shout out lang po sa aking may bahay na si Wilma Sanchez, at yung anak kong bunso na si Daniel Sanchez, tumatakbo bilang SK konsehal dyan sa Barangay Aplaya sa Santa Rosa. Mga idol, yung mga kabowlers natin dyan baka naman pwedeng makapaglambing sa inyo, baka pwede namang maisulat nyo yung Daniel Sanchez sa inyong mga balota. So akalain mo 30 minutes lang yun, nakagawa na tayo ng isang content. Ganda pala po maestro ito pag vlog, tahimik, tas maginhawa pa. Siguro ang ganda muna ng mga idol. Hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.